Hi guys, good afternoon, no? So, sobrang tagal naman na hindi tayo nakapag-market review, no? Kailan ba yun last? I think 2 months ago pa, no? Na hindi tayo nakapag-market review. And then, for the past 2 weeks, medyo naglelo din ako kasi nagkasakit ako eh. Ngayon lang medyo nakaka-recover, no? So, try natin tingnan yung nangyari ngayong sa market, no? Tingnan natin kung ano yung mga current bias, tapos tingnan natin kung ano yung mga nagtuloy from last week, no? Sige. Dito pa lang sa Telegram, makikita na natin na yung pinakamalakas talaga na bias natin at the moment is yung JPY, no? Nag 666 siya, oh. Ayun. H1, H4, and D1, no? So, pero gawin natin, plot lang natin as usual, no? Yung paggawa natin ng trading plan, no? So, -4 sa AUD. -2 sa CAD. So, ito yung latest, no? Euro, 0. GBP, 0 din. So, and then JPY, 6. NZD, -1. And then USD is -3. Ayan. Tapos, filter natin yung mga invalid, yung mga kulay itim nito. Ito yung mga invalid natin. No? So, hindi tayo nagtitrade ng parehas neutral, parehas malakas, tsaka parehas weak. No? Alam na natin yan. Basic yan. And then, dito sa gap, tatanggalin natin yung less than 5. Yung mga less than 5 kasi yung mga mabilis na yung pawala na yung bias. No? Yan. So, basically, halos JPY lahat. merong signals natin, no? So, lahat ng correlation ng JPY, yun yung pinaka bias natin at the moment, no? Pero kung mapapansin nyo dito, yung AUD tsaka JPY, yan yung dalawa yung bias, yung pagiging mahina ni AUD tsaka yung pagiging malakas ng JPY. The rest, neutral lang. Yung mga base side nila, neutral. Then yung quote side yung nagdadala, yung pagiging malakas ni JPY, no? So, importante na aware din kayo dito kung ano yung nagdadala dun sa currency pair, no? Kung base side ba or yung quote side, no? So, sige, punta natin sa chart. So, di ba mas madaling tingnan yung market ng ganito? Ayan. Kita na, oh. Di ba? Mas mabilis siya, makita. Mas mabilis maintindihan. Isipin nyo, yung mga price action trader, dito, nag-double bottom sila. Ang tingin nila dyan, buy. Di ba? Malakas yung bias eh. Anyway. Sige. Gusto natin mag-sell dito. Nandito yung struggles ng karamihan eh. Kasi, alam natin na malakas yung downtrend, no? Pero, marami ang kadalasan, hinahabol nila yan, yung part na yan, no? So, discipline din talaga yung paghihintay ng pullback eh. So, mas maganda, hintayin nyo. Ngayon, ang pinakamagandang tanong, saan yung pinaka-the best na pullback na papasukan natin? Gusto natin mag-sell dito, pero saan ako maghihintay ng the best na pullback, no? So, dalawang possible na sasagot dyan. Ay, sorry. So, yun nga, no? Yung pinaka-the best na tanong dito, saan yung pinaka magandang pullback area? No, saan ako papasok? Gusto kong mag-sell, pero saan ako papasok? No, so dalawa yung possible na sagot diyan. Pwede tayo mag-structure base, no? Kung ano yung mga previous na structure, doon tayo magpe-pending orders, or
i-observe natin kung saan mapapagod yung pullback and then saka tayo papasok. So, dalawang approach yun. Conservative, no? Yung maghihintay ka muna ng correction kung saan mapapagod yung correction niya. No? So, in this case, no, pwede natin gamitan ng wag lines or pwede natin gamitan ng basic lang na support and resistance. Pwede rin, no? So, gusto natin mag-sell dito. Pinaka-recent na nagkaroon ng support, etong area na to. Di ba? Diyan din nag-consolidate to. Area na yan, no? So, ang pinaka-logical TP lang natin dito is ito. Ayan. 200 pips. So, Wednesday ngayon. Tuesday, Monday. So, since last week pa itong drop na to, no? Is last week to. Tingnan nga natin yung bias last week na itong JPY. Telegram. So, kasi ito, pag itong correlation na to, itong drop na yan, nangyayari yan across the correlation. Tingnan natin. Ayan o. Nangyari din yan dito. Ayan. Nangyari din siya dito. Ayan. Diba? Yan yung malakas yung percentage, malaki yung possibility na merong big players na involved. Ayan o. Ayan o. Pero para sigurado tayo, tingnan natin yung Telegram. No? Tingnan natin yung signals last week kasi hindi yan magsisinungaling. So, 3. Kahit 2. Alang Monday. Monday last week, tingnan natin. Ayan o. September 2. JPY, meron na tayong positive 4. No? So, meron na tayong indication na malakas si JPY from last week. Diba? So, tingnan natin yung drop simula last week. Galing dito. So, 877 pips. Diba? Plus, eto. 700 pips. 600 pips. 500 pips. Another 500 pips. Another 600 pips, diba? Diba? So, kahit na hindi mo makuha 100% yun, kahit kalahati na lang. Kasi ganun naman yung signals natin, hindi naman agad natin mapipick up yun from the moment na mag-start siya ng rally, ng trend, diba? So, normally, yung signals natin, napipick up natin yan, at least meron ng na-establish na trend, no? So, kahit na hindi mo makuha 100% yun, kahit sabi mo na ng 60-70%, diba? Malaki pa rin. Okay, next. Eto, waiting game to. Nasa dulo yung market eh. So, hindi tayo magsisell dyan. Either hintayin natin yung market mag-pullback dito sa previous support na possible maging resistance. Tapos, kung hindi man siya tumuloy dyan, let's say dito na siya nag-sideways, yung area na yan, kung saan nagkaroon ng previous na consolidation. Kung dyan mo siya mag-consolidate, wala rin problema. Ibig sabihin, pwede na tayo mag-take ng risk kahit hindi na umabot dito. Bakit? Kasi worth the risk na rin yan, no? Diba? Ang goal lang din naman natin dito is, alam na natin na yung market is downtrend, no? Dahil malakas yung JPY. Naghihintay lang tayo ng discounted entry or pullback, di ba? Yung worth the risk na lang yung hinihintay natin dito eh. Next is Euro JPY. O, ganun din dito. Since last week, may bias na tayo dito. Di ba? Itong consolidation dito sa taas, oh. Napakagandang pullback area niyan. And then yun. So, kung gusto natin mag-sell ngayon, yan din yung possible na hintayin natin ng market. Diba? And then, logical TP. And
So, double check nyo na lang yung mga ratio nyo. Diba? Again, hindi absolute yan na kailangan natin siya talagang hintayin dyan. Yan na yung pinaka-ideal talaga based on structure. Pero kung sakali, nandito yung market, tapos dyan na siya magkaroon ng consolidation, napagod na yung correction, dyan na napagod yung pullback. Diba? Worth the risk niya yan. Diba? Hindi naman kailangan laging sakto dun sa structure yung entry. Yung mga wag lines niyan is just a guide, especially sa mga new ones na hirap mag-identify ng structure. No? Yan. Same thing dito. Itong previous na support na to, ayan, nag-hold siya as resistance dito, no? So, itong support dito, we'll see kung yan din yung mag-hold na, kumbaga yan din yung i-respect sa pullback. Di ba? Pero tingnan natin kung worth the risk to. O yan, worth the risk na to. 130 pips. Di ba? Kung mabutas man to, re-entry na lang tayo dito. Di ba? Pero at least may idea na kayo kung alin yung mga structure na pwedeng i-respect ng market. No? Isipin nyo, dito yung mga price action trader, buy na sila dyan. Or dito. Di ba? Buy na sila dito. Pero hindi. Kailangan natin i-respect yung bias. Yung bias is downtrend. So, ibig sabihin, every opportunity na nagbabounce yung market dito sa resistance is opportunity to sell. No? So, ang tingin natin lagi dyan is, paano ko makapag-sell? Hindi yung paano ko makapag-buy. No? Kasi nga yung bias is sell. Next is NJ. No? Ayan. So, ito, nag-hold as support. You'll see kung mag-hold din yan as resistance dito. Di ba? So, yan yung pullback area natin. Another 121 pips, di ba? So, divide 3. Yung ratio natin. Ayan. Excuse me. Ayan. So, itong support na to, we'll see kung yan din yung mag-hold as resistance. Galing dito. Oh, another 111 pips. Pwede na. Tapos kung halimbawa ma-SL ka man dito, mabutas ka, pwede ka lang mag-re-entry dito, no? Di ba? At say ganyan. Tapos tinamaan yung SL mo. So, pagka tinamaan yung SL natin, hindi ibig sabihin nun, mali na yung bias, no? Ang bias yan is downtrend pa rin. Nagkakaroon lang ng mas malalim na pullback yung market, no? Yan. So, gagawin lang natin yan. Re-entry lang tayo dun sa mas mataas na structure. Di ba? Hindi porket na SL kayo dyan is mali na yung bias. Hindi. Nagkakaroon lang ng deep pullback yung market. And then, etong SL natin sa una, eto lang yan, no? Kumbaga, meron pa rin tayong net na 183 pips. Diba? Yun naman yung tinuturo ng WAG system sa atin eh. Na hindi natin predict yung market. Kumbaga, kung ano lang yung pinapakita sa atin ng market, kung pinapakita niya na malakas si JPY at the moment, sumasakay lang tayo sa trend or sumasakay lang tayo sa existing na bias. Hindi naman natin pinipredict. Di ba? Market na mismo yung nag-i-interpret sa sarili niya. JPY. AUD JPY. So, tingnan natin kung saan dito ang market magre-respect ng pullback. Ayan. Another 113 pips. Same thing. Diba dito, na SL kayo. Let's say na SL, pinitik yung SL. Ganyan. Tapos, after pitikin ng SL, let's say ganyan.
Ibig ba sabihin nun, mali na yung bias? Hindi. Pwedeng mag-bounce lang siya dito sa next structure. Diba? So, hanggat merong signal sa Telegram, sasakyan lang natin yan. So, at least yung talo natin dito sa una, ito lang yan, no? Meron pa tayong potential na magkano? Another 156 pips. Diba? Kung halimbawa naman, hindi siya tumuloy doon, naglagay tayo ng pending order, tapos bumalik siya dito sa ilalim, the opportunity ulit siya na mag-pullback ulit dito. Diba? So, set up pa lang ng panibago dito ulit. Diba? Okay. So, yan lang yung current bias natin at the moment, no? So, actually, last week pa yung nagkakagulo yung ibang wag squad dahil nga maganda yung signals. May nakapasa sa prop firm, no? And then, maraming natatempt live na, especially yung mga nasa course pa, no? So, sabi ko nga, hintayin lang na matapos yung course, no? Para at least bago mag-live, no? So, yun lang. And yung mga existing na na nasa challenge, no? Good luck sa inyo, no? Hopefully, no, na matapos ang sa challenge nyo. Okay? And then yung mga na-cancel sa session last week, no? Bawi ako ngayong linggo, nakaka-recover na, no? Sabi ko nga sa inyo, pagpasensya nyo lang na hindi tayo natuloy ng session last week, pero bawi ako sa inyo ngayong linggo. Ha? God bless, guys. Ingat. Bye.